Hi everyone! This is Anne again and welcome back to my mini vlog. Medyo matagal na nga rin nung huli ako nag-upload ng video at na-miss ko rin gumawa ng mga mini vlog kagaya nito. Hindi ko nga lang alam sa inyo kung na-miss nyo ba ako. Yes po, opo, nanganak po ako at ito na nga po ang aking anak. At ito rin po ang dahilan kung bakit hindi ako nakakapag-mini vlog. Dahil hands-on ako sa pag-aalaga sa anak ko and CS din ako, nag-decide ako na magpahinga muna. At ngayong medyo nakaka-recover na ako at nakakapag-adjust na rin, samahan nyo kami ng baby ko sa journey namin. Dahil matagal na nga rin kaming hindi nakakabisita kay Lala at lolo niya, nag-decide nga kami na pumunta dito sa bukid. Dahil isusurprise sana namin sila, kami pala ang masusurprise dahil aalis din pala sila. Kaya ayoko talaga na nagsusurprise eh. Madalas kasi ako yung nasusurprise. Pero sabi ni nanay makakabalik naman daw sila before lunch. Meron lang daw silang kailangang asikasuhin at kailangan din ng pirma ni tatay kaya kasama siya. Naks naman, artista yarn. At dahil na-miss niya daw ang apo niya, kaya gusto niya muna daw kalungin saglit bago sila umalis. Maya rin ay kinuha ko na si baby dahil kailangan na nilang umalis at nabibilad na rin kami sa init. Habang naglalakad nga kami, nakita namin tong view ng ilog. Tingnan niyo naman, napakaganda. Well, actually, hindi na talaga siya ganun kaganda. Unlike before na sobrang linaw ng tubig. Ngayon kasi malabo na yung tubig. Dati nung mga bata pa kami, sa ilog kami naglalaba at pwede ring maligo sa ilog. Pero ewan ko ba sa akin, bakit hindi ako natutong lumangoy? Alam nyo ba, ito ang isa sa pinaka nakakamiss dito sa lugar namin. Dahil halos lahat ng nakatira dito magkakakilala. Magmula sa pinakaunang bahay hanggang dun sa pinakaduluduluhan. At sobrang solid din ng bayanihan dito lalo na pag may mga nangangailangan ng tulong. Parang magkakapamilya na nga kami dito, kaya naman halos lahat ng kwento ng buhay ay alam na namin. Ito nga't nasa bungad pa lang kami ay sinasalubong na kami ng aming mga kapitbahay. Gusto daw nilang makita kung sinong kamukha ng anak ko. Ako na nagsasabi sa inyo, wala pong nakuha sa akin at kahit ako, masama din ang loob ko. At ayan, after how many decades, nakarating din kami sa bahay namin. At kung tatanungin nyo kung ilang minutes yung nilakad namin, around 20 to 30 minutes lang naman. Dahil lang ngawit na ako sa anak kong botchog, nilagay ko muna siya dito sa kanyang rocking chair. Pero mukhang hindi siya masaya kaya kinalong muna siya ng kanyang ate. At syempre dahil napagod ang first one, kailangan ng reward. Kaya ayan, nagkape muna ako at nagpandesal. Maya-maya pa ay pinaliguan na namin si baby. Dahil maaga nga kaming umalis ng bahay, hindi na namin siya napaliguan bago kami umalis. By the way guys, if ever na nagkakaroon ng rashes ang mga baby nyo, best recommended ko talaga tong Tiny Buds Diaper Changing Spray. Ever since na gumamit ako nito, never nagkaroon ng rashes ang baby ko. Kahit na papalit-palit siya ng diaper at kahit na ilang oras pa nakasuot sa kanya ang diaper niya. Tulog. Tulog sa kama. At ayan nga't dumating na sila nanay bago pa kami magtanghalian. Pagdating nga nila ay kinuha kaagad ang apo nila. At ayan nga, gusto rin daw kalungin ni tatay si baby. At sa sobrang protective nga ng Lala, ayan pinagpagan pa si tatay at pinag-alcohol. Nung karga na nga ni tatay si baby, wala pang 5 minuto ay gusto niya nang ipakuha. Dahil ngawit na daw siya. Ewan ko ba naman dito sa anak ko? Dadalawang buwan pa lang pero akala mo 5 buwan na. Aba anak, dahan-dahan sa paglaki ha. Maya-maya nga ay kumain na rin kami. Ito talaga ang pinakamasarap sa bukid dahil puro gulay. At syempre, before kami kumain, nagpray muna kami. Thank you po, Papa God, sa lahat ng blessings. Tara, samahan niyo muna kaming kumain. Isa sa pinakamasarap na part tuwing kumakain kami, bukod sa kumpleto kami at salo-salong kumain, ay yung simoy ng sariwang hangin. Kaya naman kahit may kusina at may kainan kami sa loob ng bahay, ay mas pinipili namin kumain dito sa labas ng bahay namin. Naalala ko na naman yung trending sa TikTok na kailan mo daw na-realize na mahirap kayo. Ang tumira at magtiyaga sa lugar namin
Doon pa lang masasabi ko nang mahirap kami. Dahil sino ba namang mayaman ang magtsatsaga sa putikan tuwing tag-ulan at buwis buhay na pagtawid sa ilog, makapasok lang sa eskwelahan. At every morning bago kami pumasok sa eskwelahan, ay palaging ulam namin kung hindi asukal ay kape na binahog sa kanin. At madalas, 3 or 5 piso lang ang baon namin. Kapag 3, pambili ng soup at yung 5 piso ay pambili naman ng sabaw. Yung sabaw na yon, yun na rin ang ulam namin sa tanghalian. At marami pang nagpa-realize sa akin na mahirap kami. Pero ganun pa man, thankful ako dahil naranasan namin yung mga naranasan namin before. Dahil hindi kami makakarating kung nasan kami ngayon kung hindi namin naranasan ang mga paghihirap namin noon. At noong mga bandang 5 PM na nga ay nag-prepare na kami para makauwi na rin kami at hindi na kami abutin ng gabi. At dahil malayo pa nga ang lakarin, sa pagtawid namin sa tulay ay nagpatawag na kami ng tricycle sa kuya ko sa bayan. At nung nakita nga namin si kuya ay tumawid na kami ng tulay at naglakad na kami papunta kung saan naghihintay sa amin ang tricycle. Medyo malayo-layo pa nga ang nilakad namin dyan dahil ayaw bumaba ng tricycle sa tabi ng ilog dahil lubak-lubak daw ang daanan. Pero meron din naman mga driver na bumababa at nagsusundo ng pasahero pagtawid pa lang ng tulay. Ewan ko ba naman sa nakuha ni kuyang tricycle driver ay talaga namang pinahirapan pa kami sa pag-ahon dito. Ay nako, pag ako talaga naging mayaman, bibili na lang ako ng sarili kong eroplano. Charis! Madali lang naman sana maglakad. Pero dahil bitbit ko ang aking anak, talaga naman nakakapanghina. Pero worth it naman dahil tignan ko pa lang siya ay nawawala na yung pagod ko. Pero nung nakita ko si kuyang driver na chillax lang habang inaantay kami, uminit na naman ang ulo ko. Charis lang, mahaba naman ang pasensya ko pagdating sa mga ganyan. At ayan, sa wakas, nakasakay na nga kami. Yun lang, bye!